Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Sir Jen Delayon o si Juan ito, si Brigadier General Orlando De Leon. Sabi niya, good news! May plano na po tayo para sa mga OFWE sa Middle East na naiipit sa gera. O ano? Plan, impeach Sara. Oh, ilang post ni may nabasa akong post ni Mr. Jason sa nanganganib ang buhay ng halos 3 to 4 million OFWs sa Middle East and Israel. Tapos ang gobyerno natin pinagkakabalahan impeachment ni BP Sara. Okay. Tingnan na. Basa tayo mga comments. Warren D. Guzman, Sir Jen, di totoo na may bomb shelter ang Middle East, sabi ni BBM sa news report na malaking fake news. Ano pa? And Marie, sino ang may sala? Sagot, Duterte na naman ang may kasalanan. Bakit nagkakagyera sa Middle East? Abige, sabi niya, wala na tayong magagawa, nangyari na eh. BBM. Pompe Igia, nagplano po sila kung kailan sila magmi-meeting para makapagplano. In fairness, ang nagpatawag ng emergency meeting kagabi ba o kanina, si Senator Raffy Tulfo, in his capacity as chairman ng OFWs o migrant workers sa Senado, tinawag niyang mga ahensya. Kung totoosin, hindi naman niya trabaho yun. Kasi legislative siya. Kung magpatawag siya, more on enacting laws or legislation ang purpose. Kaya lang yung magpatawag siya ng meeting para paghandaan, para utusan ang mga ahensya ng gobyerno na maghanda, hindi trabaho yun ng senador. Kaya lang, believe ako kay Senator Raffy Tulfo at nagawa niya yun. Ang executive, ang Pangulo, nagpatawag na ba siya ng meeting? Wala man siyang sinasabi. Dalawa lang basis siya nag-report. Una, kahapon. As of 9 a.m. this morning, wala pang balitang may nasawi o nasugatang OFWs. Okay. Tapos sinundan niya, kagabi ba yun o ano? Nako, na may nasawi na isang Pilipina sa Tel Aviv. Asahan ninyo na pag may ma-report ay i-report ko kaagad sa inyo. So, ang ginagawa basically ng Pilipino ngayon is reporting the incidents in Middle East to the Filipino people. Trabaho ba yan ng presidente? To me, it's not. Ang trabaho ng presidente, strategic. Ang ginagawa niya, tactical. Information lang eh. Hindi niya, yung level kasi niya, mayroong tactical, operational, strategic. Ang tinitignan ng presidente, yung overall na kalagayan ng bansa natin, hindi yung taga-report siya kung anong nangyayari sa mga, talaga hindi. Nakaka-believe ako, nakaka-believe ang ating presidente. Talaga. Anyway, ayun, impeachment ngayon ang topic. Isinalang na, tingnan ko may post dito, isinalang na sa Committee on Justice ito, ABS-CBN News. Nakasalang ngayon sa deliberasyon ng House Committee on Justice ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inendorso ng Makabayan Black. Panoorin ng live sa link comment. So, ang first impeachment complaint versus BP Sara was filed and endorsed by the Makabayan Black. Reneco, Sara Ilago, and Antonio Tino. Offense cited, betrayal of public trust. Yun ang basihan. Allegations, abuse of discretion of powers over
612.5 million confidential funds in 2022 and 2023. Pangalawa, gross disregard of transparency and accountability by making a mockery of the audit process. Number 3, dereliction of official duty by willingly refusing to recognize the congressional oversight during budget deliberation and iniquities. Mahirap, mahina ito. Kaya pala, yung National Unity Party, sabi nila, hindi kami pipirma dyan, will not support. Kasi, rehas, binalik lang yung kung ano yung akusasyon last year, yung mga ipinal, yun din ngayon. Wala, kahit hindi ako abogado, kitang-kita ko, walang basihan itong But, kahit walang basihan, dahil nandyan, Committee on Justice, nandyan si Congressman Luistro. Sabi nga ni Attorney Guanzon, maniniwala ba tayo na patas ang gagawin sa Committee on Justice chaired by Congressman Luistro na diehard fan siya ni Martin Romualdez? Kung wala si Speaker, walang AX, walang tupad, walang ayuda, wala. Everybody is attributed to the Speaker. Sinong gustong-gusto na ma-impeach si BP Sara, matanggal sa pwesto? Di ba si Speaker of the House? Kaya, ako, kahit anuman ang paliwanag ng mga kongresista dyan, opinion ko lang ito, walang makukuhang patas na treatment kay BP Sara sa gagawa sila ng bagay para makapasa ang impeachment. So, apat yan, kaninang umaga, binawi na yung pangalawa pala. Ang Tindig Pilipinas, yung mga dilawan, led by Kiko Aquino D. Binawi na nila. Bakit daw? Para ang suportahan na lang daw nila yung pangatlo. Endorsed by religious leaders and iba pa. So, basically, 3 impeachment complaint na lang ang tatalakayin. Ang pangatlo, na dati pang-4, yung endorsed by Congressman Abante and Congressman Paulo Duterte. So, good luck sa mga OFWs. We are praying for your safety dyan sa Middle East. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon mo na ni ang balay sa natagaan na mo og giro, so silupin lang in taon ang iyang balay. So mag-aatop na siya karon sa iyang atop nga silupin lang. So tolda lang gyud in taon ang iyang balay, ang iyang atop. Ug mo na ni ang nahatag sa iya nga yero. So mag-atop na gid siya. Amiliti asawa. Ya ba? Nyoro ko na. Kakagya Cesar. Gawas ka nga doon na dito ka. O gawas ka anay. Karon managid sa pag-atop. Humanagid sa pag-atop. So nawala na gyud tong tani kuan lang. Silupin lang nga atop. Karon napulian na gyud sa iro nga among gihatag. Sige dinhi ka kay salamat. Salamat sa nagginabang og sin. Salamat kayo sa Ginoo.
na nakagbalay ko tungkol sa mga hinabang sa mga vlogger. So pila na katuig nga silupin lang gyud in taon ang imong atop? Pila na to katuig ang silupin lang? Duha na. So duha na lang katuig. So silupin na lang gyud nagantos ka sa kalisod. So salamat kaayo. Sa hinabang og sin. Okay, Salamat po. salamat.